si Miguel Migs Heronilla, ang Chief Information Security Officer po ng GCash. Magandang umaga sa iyo, Migs. Good Magandang morning. umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. Tinatanong ko si yung staff mo, bakit ka ako attorney? Akala ko talaga attorney, so hindi ka pala Ay, abogado. hindi. Hindi, Hindi. kasi kamakailan ay napabalita na merong ibinibentang mga datos galing sa mga customer ng GCash sa dark web. Nabalita natin yun, hindi ho ba? Yun ba may katotohanan, Migs? O ano yun, fake news? Fake news ito. Walang katotohanan to. Walang breach, walang leaks. At as always, GCash accounts are always safe and secure. Si DICT nga and CICC also confirmed this, no? On their recent na pakikipag-coordinate namin sa kanila. Opo. So yung mga ganyan, ano po tayo, daw tayo na maniniwala agad-agad at magpanik. Oo, Kasi eh. syempre nakakabahala naman talaga kung Minsan totoo, kasi Migs. parang legit. Hindi, yung yung binibenta yung datos, bulto-bultong datos. Syempre, Nakakatakot yun. ngayong panahon, madami talagang mga fake news eh. Alam na naman natin yun bilang mga Pilipino, di ba? Na mahilig mag-Facebook, mahilig mag-social media. Madami talagang mga ganun sa internet. Kaya dapat tayo, mapanuri tayo. Kasi hindi naman tayo dapat, basta-basta naniniwala kung anong mababasa natin or makikita natin. 'Di ba? So, sinasabi ko lang sa ating mga customer, sa mga laging gumagamit ng GCash, huwag po tayong mag-alala kasi nandito po tayo para protektahan talaga lagi ang inyong datos, ang inyong accounts para safe and secure po lagi-lagi pag gumagamit ng GCash. And how do we ensure, Migs, na hindi mabi-breach Yan. yung security ninyo at hindi mananakaw o worse, may expose ang private information ng inyong mga kliyente? So, ang lagi kong sinasabi sa ating mga customer, no, lalong-lalo na mag-uundas, no, na madaming mga scammer, madaming mga manloloko, ingatan lang natin lagi ang ating mga credentials na ginagamit para sa GCash accounts natin. Huwag nating i-share yung MPINs natin or OTPs natin. Huwag tayong basta-basta maniniwala kapag merong gustong gumamit ng phone natin kasi baka galawin nila yung GCash accounts nyo or kahit hindi nga yung mga GCash accounts nyo, kahit yung mga ibang mga bank accounts na gamit-gamit nyo. So, lagi lang dapat ganun, mapanuri, mag-ingat, at huwag basta-basta ibibigay ang mga credentials. Huwag din magkiklik basta-basta ng mga link. Huwag lang basta-basta ilagay ang mga personal nyong datos online, di ba? Kasi pag yung mga ganun, di natin alam, baka nag-overshare na tayo. Paano naman yung iba na mga customer nyo, Migs, na, naku po, hindi na lang ako magrereklamo kasi ang hirap-hirap magreklamo. Hindi naman ako nabamilit ng agad. 24/7 naman available ang GCash hotline, no? Whether tatawag po tayo o kahit yung app po, meron din pong doon, fasilidad para makapagreklamo po tayo kung meron po tayong mga concern. Pero ang GCash po, ang laging ginagawa natin para maprotektahan ng mga accounts. Gumagamit po tayo ng mga latest na teknolohiya kasi naniniwala naman po kami sa financial inclusion at sometimes talaga nakakalimot ang mga customer, baka makakapag-click sila, baka mag-share sila ng OTP. Kamakailan nga malapit na kaming mag-launch ng ng bagong teknolohiya sa GCash app namin. Kasi 'di ba parang napapansin niyo ngayon madaming nagte-text sa inyo, nagme-message sa inyo, manghihingi ng OTP, MPIN para kuhanan yung mga accounts niyo ng mga yung GCash accounts niyo ng funds, papa-enter sa inyo yung GCash account, OTP, MPIN. So may bago kaming teknolohiya ngayon, ang gagawin namin, hindi na kami magpapadala ng OTPs via SMS. Ipapadala na lang namin yun via the GCash app. Tapos automatic na po yun na ma-verify namin po na kayo talaga yun. Ayan, maganda yan. Bago yan, ano daw Migs. na? So, kasi ngayon nasasanay tayo na may pinapadala, di ba? Yung So, OTP. wala na yon. Oo. Oo, hindi nyo na siya marireceive sa SMS. Kasi nga, 'di ba, ang dami ng manloloko ngayon, tas ang daming kung narinig niyo yung mga IMSI catcher na
na akala nyo galing talagang GCash pero hindi. So sabi namin para hindi na mahirapan ng mga customer at ang mga Pilipino na gumagamit talaga ng GCash, gumagamit talaga kami, nag-research talaga kami, gumamit kami ng bagong teknolohiya para yung mga OTPs or yung sabi nga namin, i-authorize mo na lang yung transaction via the app para hindi ka na tumingin pa sa SMS, hindi ka na mag-enter pa sa kahit anong mga link or ganun kasi nandun na siya sa loob ng app. Ayun ba yung may nagsasabing, are you sure? Oo. Kasama po Sigurado yun. ka na. Oo, Confirmed. kasama po yun. Kasama po yun. Kasi, syempre, nag-iingat din po kami kapag ano, no, pag baka ma-scam ka, di ba? So, baka sabihin sa'yo, bibili ka ng mga, di ba po, pag nagpe-Facebook Marketplace po tayo, o yung mga sa online po na bumibili tayo, syempre, nagre-remind din kami paminsan-minsan, lagi pala sa ano, sa mga customer natin, para naman pag nagtatransact sila, sasabihin namin, sure ba kayo na gusto mong ipasa tong anong to, funds na to dito sa customer na to. Para po, nare-remind po natin ng mga customer na wag pong basta-basta magpadala or wag pong basta-basta pong magpa-scam. May Oo. nagtatanong dito, may nagbibenta daw ng kanilang GCash account for 1.5. Paano natin mapipigilan ito at mawawarningan kasi nakaregister yung ID niya, di ho ba? Unang-una, bawal bang ibinibenta mo yung GCash account mo? 1.5 daw, Migs. Bawal po 'yun kasi po, 'di ba po, pag kini-KYC ka, ina-attest mo po na ikaw yung ano, ikaw po yung gagamit at syempre, in-ensure po namin na totoong tao po 'yun, yung nagre-register at nagki-KYC. So bawal po 'yun at may bago nga pong batas na ang tawag po ay AFASA na nakikipagtulungan po tayo kasama po ang BSP na mas pinagbabawal pa po yun at binibigyan po kami ng otoridad kasama po ang BSP na talagang habulin ng mga ganong klaseng mga ganong klaseng pong mga krimen. Oo. Kasi dati po ang ano lang is yung mga scammer, 'di ba? Pero ngayon kahit sa AFASA po talagang pati pagbebenta po ng account ay mahigpit po na pinagbabawal kasama na po siya Mm. sa krimen na pwede pong habulin. So, Opo. kaya po ang sinasabi namin sa mga sa mga ah natitempo no na ibenta po yung mga account nila, wag na po kasi maliit lang naman pong halaga. Gagamitin pa yung account nila na pang-scam, 'di ba? Mm. So, madadawit pa po sila kapag Alright. nagkaroon po ng kaso, 'di po ba? Opo, opo. May mga katanungan dito, Sir Migs. Sabi ni Mhm. MP, available ang GCash hotline, wala ngang sumasagot. Or if sumagot man, sa ticket days, after na. Tapos, ang ending, di naman nare-resolve yung issues. Sige po, ang syempre po no, ang GCash naman po ay gusto laging mag-improve. So, ang gawin lang po nila, hahabulin po namin yung mga ticket na yan para po talaga mare-resolve. Minsan po lang talaga hindi po yun yung gustong resolusyon ng customer no kasi pag lalong-lalo na po pag na-scam po sila, 'di ba? Gusto po nila maibalik po yung pera. Ay, oo naman. Pero po, syempre, kapag nag-click ka na ng link or nagpadala ka po ng pera sa scammer na akala mo po nagbebenta ng mamahaling bag para sa murang halaga, hindi naman po pala. Syempre po, medyo mahirap na pong habulin yon. So, pag Oo. mga ganun pong mga klase, ang lagi po naming nakikipag-ugnayan po kami sa PNP, saka sa mga law enforcement, para po matulungan din po yung customer. So lagi nga po kaming nakikipag-usap sa kanila para madali rin pong makapagreklamo ang mga customer at matulungan po ng PNP ang mga Pilipino kapag nangyayari rin po sa kanila yon. Okay, next. Si Magayon 11, like nag-send ako cash transfer sa Maya account ko, two times, walang na-receive. Pero transaction is successful. Yan ang isini-insist ni GCash kapag ask ko sila Maya sa inyo tinuturo. Nagpadala siya Maya to GCash. Oo. Pero Okay. transaction successful. Pero walang na-receive. Dun sa GCash. Oo. Paano pag Kaya ganyan? ganun po, pag ganun po, talaga, minsan nagkakaproblema kasi po, interbank transfers, no? Between Maya or GCash or Maya or kahit sa ang financial institution,
Ang masisigurado naman po doon kapag nag-fail po at hindi po nakarating, ah, agad-agad naman pong mababalik po yung pera, magkakaroon po ng reversal ng transaction doon at hindi na naman po siya hindi po siya mawawala. Babalik po yung pera doon sa source account or makakarating po yung pera rin po doon sa Recipient. paparatingan pong account. Correct. One last, partner. Last na lang mula kay Almaric Yes, sir, ma'am. Ibanez. Sabi niya, GCash, paki-explain bakit nagtutext kayo mismo ng link na may ayuda pero scam link pala, galing mismo sa inyo. Yun po yung sinasabi ko po kanina na mga scam po ng mga text at SMS na akala nyo po galing sa GCash kasi nakalagay po, 'di ba, GCash na sender ID. So, tas hahalo pa po yung message dun sa loob po ng mga lehitimo pong messages namin. Kaya po, dalawang bagay po, no? Kaya sinabi ko po, mga IMSI catcher po yun. Akala nyo, si GCash po ang nagpapadala, pero may teknolohiya po ngayon na ginagamit para makapture po yung signal po ng telepono nyo. Tapos sila na po magpapadala ng SMS. Kaya akala nyo, galing pong GCash. Mukha pong lehitimo, di ba? Kaya lagi naming sinasabi, na matagal na rin po, na huwag pong maniniwala kapag yung GCash po na nag-send kuno, ay may link. Kasi ang GCash po ay hindi nagpapadala ng link kahit anuman po. Kaya yun po, baka madali pong makapanloko kapag ganon. So sabi namin, huwag na pong mag-click ng link. Yung pangalawa po, kaya po sinabi ko po kanina na gagamit na po kami ng teknolohiya para yung mga OTP saka yung mga pagpapadala po ng GCash ay hindi na po via SMS. Via in-app na po para masasabi na po namin sa customer o pag nagpadala po sa GCash, talagang huwag nyo na pong pansinin kasi hindi na po kami nagpapadala sa SMS. Yan. Ibig sabihin, Okay. pag may link, matik, hindi yan GCash, Hindi nagkukunwaring Hindi po yan GCash. Parang Hindi ganon. po, hindi po Okay. Pati yung talaga. Globe may ganyan din. Yung Ganyan nagkukunwaring Globe. Oo. Tapos may link. Kaya pino-forward ko kay Anton kaagad yan. Anton, ano na naman ito? May link na naman. Wag Sabi niya, ganon. wag mong patuloy kasi hindi nga kami magpapadala ng link. So Hindi pag po may talaga, link, hindi yan GCash, hindi yan Globe. Opo. Nakipag-ugnayan na nga po kami kamakailan lang sa NTC para po puksain po yung mga IMSI catcher na sinasabi po natin. Kasi nga po, nagiging problema po siya ng industriya para po ma-address. Kasi po, sa akin nga po, hindi lang po GCash ang gusto kong maalagaan, pero ang buong industriya po. Kasi kahit saan ka man naman po ma-scam, whether sa GCash o sa iba, Oo. na-scam pa rin po ang Pilipino, di ba? Kaya Yes. nakipag-usap po kami sa NTC at nakikipag-ugnayan po kami sa kanila Opo. para talaga pong ma-address po ito. Mix, may iba akong tanong. Hindi related dito sa security. Oh. Yes po. Curious lang ako. Gaano ba kalaki ang pwede mong mailipat through GCash? Ang limit ba? Gaano kalaki yun? Ang limit po natin, ang normal po na limit ay 100,000 po kapag fully KYC'd ka po. Yan Okay. po na-verify ka na po talaga na GCash, na totoong tao at nagbigay ka na po ng ID, nag-selfie ka po at dumaan ka po sa tamang proseso. Kung kailangan po ng mas malaki, pwede ka pong mag-apply ng additional po at may proseso rin po yon para mas malaki po yung limit niyo po. Pero ang normal po ay 100,000 per day. 100K. Per Ay, day? yes, sir. Per day o per transaction? Ano po yon? 100,000 po ang limit sa wallet na pwede mo pong ilagay sa Hindi, loob per- po per- ng GCash. Hindi, per day nga ba yon o Oo. per transaction yon? Ibig sabihin, pag na-exhaust mo yon, you will have to wait another 24 hours to do it again. Oo, kinabukasan na. Yes po. So 100,000 po yon. So may tinatawag po tayong daily transaction limit na ang limit po ay nasa 100,000. Tapos ang ano po natin, ang wallet limit po din natin ay 100,000. So pag lalampas ka na po doon, kinabukasan na po yon. Opo. Ah, Kumbaga mag-antay ka pwedeng ng lumusot. 24 hours. Correct. Okay. Thank you. Teka lang, ihabol. Sige. Si Lorena Orig, bakit hindi po kami makapasok sa GCash from Hong Kong? Pwede po dapat kapag ganun po, baka po may problema lang po sa telepono o kung sa internet po sa Hong Kong. So
Pwede Hindi, naman po siya so dapat meron sila. Baka naman, Dapat. hindi naman tayo blocked sa Hong Kong, di ba? Yung Oo. GCash, Hindi naman po. Bakit ganun? Bakit Kung may pwede ko feedback nga pong sila? masabi, ang GCash po ay available po internationally, no? May tawag po kaming GCash Overseas na ang available po tayo sa 100 plus po na na countries worldwide na pwede ka nga po basta Pilipino ka, makakapag-apply ka po ng GCash account. Magpapasa ka lang po ng ID at ng selfie po at magki-KYC tayo. Pero available po worldwide ang GCash para at anywhere po, kahit mag-travel po kayo, magagamit niyo po ang GCash. Whether sumasakay kayo ng tren, magbabayad po kayo sa tindahan or sa stores. Oo, pakicheck na Pwede lang, pong magamit. Migs. Pakicheck na lang kasi Pwede unusual pala yan yun, yung Hong oo. Kong. Hong Kong, Oo. malakas ang signal naman dyan. Tama. Pakicheck na lang, baka bago ito. Kasi ngayon lang siya pumasok. Thank you, Lorena. Migs, thank you. Maraming salamat. Maraming Anong salamat. Maraming salamat, sir. pinakapaalala Maraming nyo na salamat. lang sa lahat ng mga GCash subscribers? Yan. Ilan na ba yan? Abot na ba kayo ng 100 million? Ang po natin, mga 90 million po. Oh, malapit-lapit na, Ang partner. po natin, Wow, 90 million. Wow. Wow, ang customer dami po na. natin. But, sabi ko nga po, yan po ang pinoprotektahan po natin araw-araw para po safe and secure po lagi ang GCash, ang transactions po ng mga Pilipino. Thank you. Okay. Maraming salamat, Migs. Mabuhay kayo dyan. Maraming ha? salamat, sir. Maraming Thank you kay Hilda. Thank you. Maraming salamat. Ha? Thank Maraming you. salamat. Thank you si sabi ko attorney, hindi nga siya attorney, Hindi si siya Miguel attorney. Migs Heronilian, Chief Information Security Officer po ng GCash.